Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Mike Abe, naniniwalang pwede nang maging senador si Yusek Castro sa 2028. Ipinahayag ni political commentator Mike Abe na ang patuloy na pagtaas ng popularidad ni PCO Yusek Claire Castro sa social media ay hindi lamang nagmumula sa mga taga-suporta ng dating administrasyon, kundi ayon sa kanya ay mas lalo pang nagpapalakas ng mga kritiko o kalaban ng diehard Duterte supporters. Ayon kay Abe, ang madalas na pagbanggit, pagbatikos at pagtutol ng mga anti-DDS kay Castro sa online platforms ay hindi sinasadyang nagdudulot ng mas malawak na exposure sa opisyal. Aniya ang ganitong uri ng atensyon maging negatibo man o nakadaragdag sa public visibility ni Castro. Dahil dito, sinabi ni Abe na ang patuloy na diskusyon at bangayan sa social media ay maring magresulta sa mga mataas na antas ng pagkilala sa publiko na ayon sa ilang political observers ay maring magsilbing pundasyon kung sakaling isaalang-alang ang pagtakbo ni Castro sa Senado sa 2020. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag si Yusek Castro kaugnay ng anumang planong paglahok sa nalalapit na halalan. Ayan. So, nagiging aktibo itong si Mike Abe sa political discussion natin yan. Ang kapansin-pansin na kanyang prediction o ito, tandem na binuo niya. Itong sabi niya, sa 2020 daw, ang magtandem, Irene Marcos and General Torre. Tatalunin daw ng tandem na yan si VP Sara. Okay. So, napatawa na lang ako kasi ano ang posibilidad na tatakbong kandidato si Irene Marcos? Palagay ko malabo. Since time, mula pa nung sila, tahimik lang itong si Irene Marcos. Kaya malabo. In case naman, sabihin na natin, tatakbo siya. Ano ang posibilidad na mananalo na naman ang isang Marcos? No way, hindi na mananalo ang mga Marcos magiging president. Dahil sirang-sira na sila itong administrasyon ni Marcos Jr. Negative rating na nga eh. Kiss of death. Kahit sinong i-endorse ni President Marcos na kandidato sa 2028 will be a kiss of death. Kaya malabo yung prediction na yan ni Mike Abe. Si General Torre, mas malakas. Okay? Don't get me wrong. Yung ginawa ni General Torre sa ating Tatay Digong, masama yun. Pananagutan niya yun. Darating din ang panahon. There will always be a day of reckoning. Pag 2028, magpresidente si VP Sara, sasagutin yan ni General Torre yung ginawa niya. Okay? Kailang real talk lang ito. Pwedeng malakas na kandidato si General Torre but not for a vice president. Pwede siyang manalo as senador sa tingin ko. Kasi makukuha niya ang boto ng mga Marcos loyalist, mga kakamping dilawan, plus may mga neutral
na pwede niyang makuha. Yon, pwede si General Torre. Ito naman si Auntie Claire. Unang tanong is, papasok ba sa politika si Auntie Claire? Palagay ko hindi. Kasi hindi naman siya politiko. Vlogger man siya. Kaya up to now, hindi niya maiwan-iwanan yung pag-vlog kahit USEC na siya, kahit Palace Press Officer na siya. Ayan, yan po ang aking opinion, prediction, hindi siya papasok sa politika. Okay, kung papasok man siya, magkakandidatong senador. Ano yung chances niyang manalo? Mahina. Yung sinasabi na dahil sa exposure niya, ngayon halos everyday na exposure niya eh. Kasi yung nangyari sa kanya, negative ang dating sa kanyang ma-exposure. Bakit ang Pangulo, negative na ang kanyang trust rating? Marami ang nagsasabi, ang isang contributory factor, malaking contribution, bakit negative ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. ay dahil kay Jose Claire Castro. Kaya ang kahit sino man na makinig sa kanyang yung objective na pakikinig, malayo yung kanyang sinasabi, hindi maganda. Ano lang siya, marunong lang siyang dumepensa sa Pangulo. In fairness. At marunong siyang umatake sa Duterte. Kaya, pwede siyang makakuha ng boto sa mga Marcos loyalists, but all others, wala na. Kakamping, wala. Yung neutral, yung mga non-political groups, hindi papasa sa kanila si Auntie Claire, lalo ng mga DDS. Kaya, senador, wala. Hindi siya mananalo, but my assessment is hindi siya papasok sa politika. Mag-focus na lang siya sa kanyang vlogs dahil in fairness, as a vlogger, gusto ko si Auntie Claire, lalo na nung hindi pa siya USEC. Nung binabatikos pa niya ang Marcos administration, ang galing niyang mambatikos. Nabaliktad ngayon, depensa na siya ng Marcos administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo siya na sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan og gero. Salamat yun. Migila sa iyo. O karon mo na niyang atop sa natagaan na mo og gero sa iyang sin. Sugi pang sumpay lang. Sumpay-sumpay. Hanod tayo. Ay gatuluan naman. Oo. So, nagit karaan nagit kayo nga yero. O karon ate, pila na ni katuig ang imong balay nga inaani na ang itsura, gipansumpay lang ang yero. 30 anyos. 30 na ni katuig. Oo, so nga naman ate sa kadagwayon na sa inyong atop nga buslot na gid kaayo wala mo nakapalit og sin. Wa man gyud. Igo-igo rang kita ni sa akong bana. Igo-igo ra gyud sa pangonsumo. Mga utang. So kuan gid kaayo. So pila na dahi imong edad? 52. 52 ka na. So naapa kay bana. Na si Oo. Edison Pantaw kan. Oo, ang Iya man pila ka bukang imong anak te? 7 pero nawala ang isa. So naa ka estudyante pa karon. Wala na. Wala na ka estudyante. So tanan na nakapamilya imong anak. Oo. Ang kamangura na kaminyo na. So kamura karon din ni sa inyong balay. Wa mi kabuok 5.
Pero tuwa sa Cotabato nagadto dito akong bata sa Cotabato. Oo. So karon te makapuli na gyud mo atop. Makapuli na gyud. Salamat gyud ako kay nga akong pasalamat nga tagaan kong pinaskuhan. Kaya akong pasalamat karon nga Pasko kay gitagaan ko og sin nga makaatop na gyud ko. Di na gyud magtulo. Sa Ginoo og nagahatag pud ani nga vlogger si General. Salamat kayo.